Ni isang senador, wala pong pumapansin sa isyong ito. Ni wala pong nagpatawag dito ng investigasyon. Major blunder po ito. Nakakainis lang po ito, nakakapikon kung ba't nangyayari ito. At hinahayaan lang natin mangyari ito. Alam niyo mga kapatid, itong paglalaan ng pondo agad-agad dito po sa Mayon Volcano Heritage Aesthetic Lighting sa GAA without even the proper consultation and approval from the Regional Development Council is a manifestation na talaga pong may mali sa sistema po ng paglalaan ng pera ng gobyerno sa mga proyektong gusto hong isulong ng ilang pong kongresista Maraming isyong kinakaharap yan. Ba't naponduhan na? Hindi ba? So kung ano yung gugustuhin ng mga may impluensya sa pagbubuo ng budget, yun at yun pa rin. Kahit na ayaw ng lokalidad. May inis ka yung papaano nila ginagamit ang perang pinaghihirapan natin. Diba? O ano itong ating sinasabi ko ngayon? Ano hinihikayat ko dito? Ang hinihikayat ko dito ay magising tayong lahat sa mga pangyayari ito kasi nga nakakainis na Nakakapikon na, nakita mo, napakalaking proyekto, makikinabang ang napakaraming commuters, nakita ho ninyo, 16 years na hindi pa tapos. Bakit? Sa kainutilan ng ilang taong gobyerno. Kapabayaan ng ilang taong gobyerno, habang ang mga Pilipino nagdurusa. Opinyon ko ito, damdamin ko ito, at karapatan ko itong sabihin. Akalungkot po dito, ni isang congressman, ni isang senador, wala pong pumapansin sa isyong ito. Ni wala pong nagpatawag dito ng investigasyon. Major blunder po ito. Nakita niyo sa visuals, hindi basta ka man nakakita. Major construction, major project, hinayaan po na mali yung pong ginagawa ng kontratista. Sorry po ako hindi magkamaliho dito sa akin damdamin na ito kasi nga nakakainis po ito dahil matagal na po namin itong sinubaybayan. Panahon pa po ng Phylon ngayon, nakatutok na ho kami dito and looking forward nga po tayo nung panahon nito gadi rito Opo, sana nga po noon na Pero hanggang ngayon po wala pa rin at dito po nagsasakripisyo marami sa ating mga kababayan. Na mga maranakay. Ako aaminin ko pati ho kami dito makikinabang Kasi hindi mo na kinakailangan pa. Diba? Na mag-commute ng pagkatagal-tagal kasi maaari ka nang sumakay ng tren mula sa Tandang Sora, Kanto, papunta po ng SM North Ed sa Otrinoma na yan, sa Common Station. At yung pong uuwi ng Bulacan, dire-diretso ka na dito Nakakainis lang po ito, nakakapikon kung ba't nangyayari ito. At hinahayaan lang natin mangyari ito. Yun lang po. Opinyon ko yan Think about it. Okay. Mga kapatid, basa muna tayo sa opinyon ng ilang mga nakinig dyan sa Think About It episode na yan. Si Acting Governor, maya-mayang Pero ito, sabi dito ng isa nating kapatid, si Danilo Del Rosario, nung simula pa lang may kasablayan na at walang napanagot. Ang tanong, may mapapanagot pa kaya sa panahong ito? May punto, no? From the past up to now, walang accountability. Paano yan? Mag-expect pa ba tayo may mapapanagot? Si Criselda Maturgo. Dapat kasi, ang magiging opisyale sa mga ganyang proyekto, yung sure daw na may alam pagdating sa mga projects at hindi yung kunwari lang na may alam. Yan ang sabi niya. Diyos ko. Chika pa dito ng isa nating mga kapatid. Naku! Sabi ni Nanay, abunado ang publiko dahil sa kawalan ng preparasyon at korupsyon. Yan ang tunay na dahilan kung bakit palaging abonado ang taong bayan, sabi ni Nanay Christopher Amin. Mariin na mariin! Mainit na rin ang ulo ni Nanay Christy and we totally get you, Nanay. Nasa linya ngayon si Acting Governor. Acting Governor Glenda Bongao ng Albay. Good morning po sa inyo, Governor. Good morning! Good morning, Manong Ted and DJ Chacha. Magandang umaga po sa inyo. Opo. Governor, are you running for governor? Ano po inyong tinatakbuhan ngayon pong local election?
Ako po ay tumatakbo lang na Vice Mayor sa aming syudad, sa Tabaco City po. Okay, sige po. So, Governor, naglabas kayo ng liham, di po ba? Naka-address po sa pinuno ng TIEZA o sa stand ng inyo pong opisina tungkol dito sa pagpapailaw sa Mayon Volcano. Pwede ho ba ninyong bigyan lang po ng informasyon ang mga Bicolano at mga Pilipino na nanonood sa atin ngayon? Ano ba ang laman ng inyong liham po? Go ahead po, Governor. Nagkaroon po kasi, Manong Ted, ng public consultation ang Solar Surveying Corporation. Sila po yung tinalaga ng TIEZA na gumawa ng feasibility study and formulation ng conceptual design. Ito nga tinatawag po natin ngayon na Mayon Volcano Heritage Static Lighting. So dito po namin nalaman na meron po ganitong pinopropose na project. And ang aming pakiusap lang, nung malaman po namin yan, Manong Ted, ay kung pwede ma-consider po nila sa kanilang pag-aaral ang dalawang declaration po na ay una as UNESCO Biosphere Reserve and then ang amin pong ongoing nomination sa UNESCO World Heritage List as Mayon Volcano Cultural Landscape. Kasi parang hindi po nila yata na-consider yon sa pag-isip po nila ng proyekto. So, ano ho ba ang effect kung sakasakali po ng project, Governor, doon po sa inyo nga pong pagpupursige, no? Na ang mabigyan po ng pagkilala ng UNESCO ang ating pong Mayon Volcano, Governor? Opo. Unang-una, sa kagustuhan natin na ma-inscribe ang Mayon Volcano Cultural Landscape sa UNESCO World Heritage List, ang ating parang outstanding universal value na binibida po sa kanila na ang Mayon po ay meron natural beauty. And with the lighting po, syempre magko-conflict po ito, Manong Ted, sa argument namin. Oo. Yun ang isa na hindi talaga pwede yung ganito pong project dahil talagang hindi na po magiging natural ang kagandahan po ng aming bulkan Mayon. Oo, kasi nga naman kapag nakapunta ka dyan sa Legazpi at nataong ka na maganda yung panahon tapos nagkakaroon po ng dalawa yan sunrise, no? At saka yung sunset, kita mo na yung beauty, no? Ganda. Nung volcano. Majestic view. Natural, no? Yes. Natural na beauty. Hindi mo na kailangan ng makeup para Pilipina. Kailangan ng filter. Oo. Okay. Okay, siya, go Sige ahead. po. Manong Ted, naiintindihan din naman namin kasi parang parehas lang naman talaga yung objeto namin na dumami yung turista dito sa Albay. Kasi sila parang ang objective nila is kahit gabi, makita pa rin po ang Mayon Volcano. Kasi kung nakakapunta po kayo dito, siyempre pag gabi, hindi na po siya makita dahil madilim na. So parang ang ano nila is kagaya ng ginagawa din sa iba pang mga iconic landmarks sa buong mundo na pinapailawan po para magkaroon daw ng parang wonderful display of lights and sounds na ganyan din po ang gusto nilang mangyari dito po sa Mayon Volcano. Kaya lang sana makonsider nila na natural park po ito at marami po tayong mapipinsalang mga hayop o kung ano man na active po sila at night. Oo. Gov, kamusta pong sentimiento? Baka malito yung mga natural habitat dyan kapag inilawan mo na pagkalakas-lakas nga sa gabi. Oo. So, dalawang punto yung sinasabi nyo, Gov, no? Yung una, yung cultural concerns tsaka yung environmental concerns. Kamusta naman po itong sentiments sa mga tao dyan sa area po ninyo? Marami po bang pabor o mas marami ang ayaw din po na matuloy yung lighting dyan sa Mayon Volcano? Kaya nga po ako nagpalabas ng statement dahil sa nagkakagulo na po talaga dito kung makikita mo sa social media, and most of them po ay talagang ayaw po nila ng proyekto pong itong ino-offer ng TIEZA. So marami po ngayon kung makikita nyo po sa Facebook, talagang nagpapahayag na ayaw po talaga nila at hindi nila papayagan na matuloy po ang proyektong ito. At since 2019, meron daw po mga environmental groups, maging siyentista na nagpahayag na rin ng concern ukol dito sa project na ito. 2019 pa lang? Oo, 2019 pa lang, Gov.
Ang pagkakaalam ko kasi siguro noon, but ngayon ang pagkakaalam ko 2023 nag-start na po sila, and that's why meron ito parang second phase na po nila ito na nagko-consult na talaga sila, nagbibid na ng 500 million pesos. At maraming phases yata po ito. Pero talagang matagal na din po kasing UNESCO Biosphere Reserve ang Albay. Kaya talagang hindi po papayagan na magkaroon po ng ganyan. Kung hindi, mawawala po tayo sa listahan ng Biosphere Reserve. Opo. Gov, hindi po ito TIEZA initiated. Sino po ang nag-initiate nito ang proyektong ito, ma'am? Ang pagkakaalam na po namin ngayon, TIEZA, ang ito pong gumagawa ng ongoing consultation. Ang pagkakaalam po namin dahil sa invitation nila ay sila po ang tinalaga ng TIEZA. Opo, ma'am, ganito po. Para gawin po yung Ang sabi po ng TIEZA dito, hindi sila nag-initiate nito. Sila lang po yung implementing agency. Opo. Kaninong brainchild ito? Will you be frank about this? Ay sinasabi na kasi dito, lumalabas na din po siya na Ako Bicol po ang may hawak po ng project. Pakiulit ma'am, medyo nag-choppy po yung kayo. Party list, yung party list po na Ako Bicol, yun po yung sinasabi nila na nag-propose ng project. Ayun, ang proponent po ng project ay ito pong party list na Ako Bicol na amin pong kinukuha ang panig nila ngayon. Opo, ang implementing agency lang po ay yung TIEZA. Kumbaga, hindi sila ang nakaisip, nag-initiate. Opo, sila lang sa kanila idinadaan yung pondo. Opo, at ito nga po ngayon ay may pera. Governor, for 2024 GAA, 500 million. For 2025 GAA meaning ito po ay hindi ito po ay programmed appropriation 750 million pesos. Ito po ay alam po ninyo, Gov? Ngayon lang po, nung lumabas na nagkaroon lang po ng consultation at dumating sa aking kaalaman. Ngayon pong March 22 at 23, 2 araw po yung consultation na ginawa po nila. So doon lang po natin nalaman. Opo. Kung kayo po ang tatanungin, Governor, nakailan po kayong buwan na bilang acting governor diyan, kung meron kang 1.250 billion na pera, kung may ganyan kang kalaking pera, saan mo gustong gamitin? Kung sa tourism po at sa promotion ng Mayon Volcano, siguro marami ditong pwedeng gawin. Like ang pagpaganda mas lalo ng skyline namin dito sa May Tabaco City, dyan po sa Linion Hill. Marami pong mga magagandang mga tourism projects na pwede pong puntahan ang ganun kalaking pera, Manong Ted. Okay, sige po. So, Governor, marami pong salamat sa inyo pong panahon sa aming pong programa at kami po'y nalulugod na kayo po'y makausap at makuha po ang panig ng inyo pong opisina. Ang board ho ba, ang provincial board, pareho po ang stand, ang provincial board ng Albay? Yes, kahapon po nag-session sila at nagpalabas na rin po sila ng ganitong sentimiento na i-discontinue po ang project. At ganun din po ang NEDA, ang Regional Council, Development Council, ay ganun din po ang stand. So halos pare-parehas din naman. And I'm sure maririnig po nila yan, yung gustong mag-implement na hindi po talaga uubra, Manong Ted. Okay, sige po. So Governor, good luck po sa inyo pong pagtakbo bilang Vice Mayor po ng Legazpi po ba? Legazpi? Tabaco City I'm sorry, po, Tabaco City. Okay, good luck po, Governor. Salamat po na marami. Maraming salamat po. Thank you. Alam niyo mga kapatid, itong paglalaan ng pondo agad-agad dito po sa Mayon Volcano Heritage Aesthetic Lighting sa GAA without even the proper consultation and approval from the Regional Development Council is a manifestation na talaga pong may mali sa sistema po ng paglalaan ng pera ng gobyerno sa mga proyektong gusto hong isulong ng ilang pong kongresista Kaya nga sinasabi po ni Pangulong Marcos, di ba nung una, dapat palakasin natin yung Regional Development Council kasi sa kanila nang gagaling
yung proposal, ano ba ang nararapat sa rehiyon? Ano ba ang pangunahing pangangailangan ng rehiyon? Dito po, nauuna yung karwahe sa kabayo Bakit? Hindi ba? At ito ho naman, inaprobahan din po ng Kongreso, ng Senado. Ito, ratified ito Bakit? Di po ba? Bakit? Ayaw ho nating ubusin na ang nalalabing panahon sa ating pong programa, pero ito ho na naman po ay patunay. Ito puputulin na naman to ng mga itong aking komentaryong ito. At pakikinabangan na naman nila ito at gagawin nilang content ng kanila pong mga vlog. Kikita na naman sila. Kikita na naman sila sa'yo. Di ba? Opo. Sorry pero alam nyo, ewan ko lang, dapat patas lang po ang galaw natin sa mundong ito. Anyway, saka natin pag-uusapan yan. Pero yung nga ho, ang malaking bagay din po na ating natutunan this morning kay Governor, pati po NEDA. So yung Regional Development Council nung Region 5, nagsasabi na huwag nyo ituloy yan. Wala sa prioridad yan. Hindi po ba't maraming isyong kinakaharap yan? Ba't naponduhan na? Hindi ba? So kung ano yung gugustuhin ng mga may impluensya sa pagbubuo ng budget, yun at yun pa rin. Kahit na ayaw ng lokalidad. Think about it. Hashtag alam na. Di ba? You know what I'm saying? I know what you're saying. O, puntahan natin tong common station. Oy! Naku, hindi pa siya tapos. Akala namin tapos ka na sa common station Mainis ka naman talaga at mainis ngayon nga po mga kapatid. Lalo kung makita nila yung visuals. Hindi, mga kapatid. Ano akala nila doon sa train? Lumilipad? Nakita niyo ho yung dalawang mag-asawa? Ayan. Di ba? Oo, na gusto lang ho magtayo ng sari-sari store. Katakot-takot na permit. Katakot-takot na permit ang dadaanan. May bayad yun Hindi ba? Para bagang pinupulot nyo lang po yung parang pangaral ng nanay mo, anak, magtipid ka naman sa pera dahil hindi naman namin, di ba, kinukuha lang yan sa, di ba, hindi naman namin pinupulot, hindi naman namin pinipitas yung pera na yan, pinaghihirapan namin yan. Di po ba? Hindi namumunga ang pera. Yan ang reminder ng nanay mo. Hindi po ba? Opo. May inis ka yung papaano ho nila ginagamit ang pera pinaghihirapan natin. Diba? O ano itong ating sinasabi ko ngayon? Ano hinihikayat ko dito? Ang hinihikayat ko dito ay magising tayong lahat sa mga pangyayari ito kasi nga nakakainis na Nakakapikon na. Nakita mo, napakalaking proyekto, makikinabang ang napakaraming commuters. Nakita ho ninyo, 16 years na hindi pa tapos. Bakit? Sa kainutilan ng ilang taong gobyerno. Kapabayaan ng ilang taong gobyerno habang ang mga Pilipino nagdurusa. Opinyon ko ito, damdamin ko ito, at karapatan ko itong sabihin.